Sa gitna ng masalimuot na kalagayan ng global economy, isang kontrobersyal ngunit kapansing-pansing babala ang binitawan ng kilalang financial expert na si Ginoong Robert Kiyosaki. Ayon po sa kanya, ang mundo ay nakaharap sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan. Kung saan ay nagdudulot po ito ng malaking panganib sa mga traditional na investments tulad po ng stocks at saka bonds. Dahil dito, pinayuhan po niya ang mga tao na tumutok sa safe haven assets tulad po ni Bitcoin, ginto at silver upang maprotektahan ang kanilang yaman. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga karaniwang Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang sinasabi ni Ginoong Kiyosaki tungkol sa darating na pagbagsak ng ekonomiya. Si Ginoong Robert Kiyosaki ang siyang author po ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad. At siya ay matagal na pong nagbibigay ng babala tungkol sa masalimuot na kalagayan ng global market. Sa kanyang pananaw, ang pagsandal po ng maraming tao sa traditional na investment vehicles tulad po ng stocks, bonds at saka real estate ay nagbigay ng maling seguridad. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang mga baby boomers o ang henerasyong pinanganak pagkatapos po ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang may pinakamalaking maapektuhan sa darating na crash dahil umaasa po ang karamihan sa kanilang mga 401k plans at overvalued real estate investments. Kaya sinabi pa niya na ang kasalukuyang estado ng ekonomiya ay mas delikado dahil po sa mataas na antas ng utang, inflation at saka kawalan po ng katiyakan sa global financial systems. Dahil dito ay inirekomenda po niya ang paglipat sa mga alternatibong investments na kayang tiisin ang epekto ng pagbagsak ng traditional na market. Ngayon ay bakit po itinuturing na safe haven itong si Bitcoin? Ayan. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, itong si Bitcoin ay isang makabagong paraan ng pagprotekta sa ating yaman. Bilang isang decentralized digital economy, ito ay immune sa traditional na system ng gobyerno at mga bangko sentral na madalas po na nagiging sanhi ng inflation at kawalan ng tiwala sa fiat money. Dagdag pa rito, ang limitadong supply ni Bitcoin ay nagbibigay ng katatagan laban po sa devaluation na nararanasan ng mga tradisyonal na pera. Bukod po kay Bitcoin ay binanggit din niya ang kahalagahan ng gold at saka silver na matagal na pong ginagamit bilang proteksyon sa panahon ng krisis. Gayunpaman, ang pagiging digital ng Bitcoin ay nagbibigay dito ng distinct advantage dahil sa accessibility at saka liquidity nito sa global market. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga kabataan sa babala ni Ginoong Kiyosaki? Ayan. Isa po sa mga mahalagang punto na binigyang diin ni Ginoong Kiyosaki ay ang responsibilidad ng kabataan na tulungan ang kanilang mga magulang sa reassessment ng kanilang investment. Ang payo po niya ay huwag nang maghintay ng pagbagsak bago pa magbenta ng mga overvalued na assets tulad ng real estate at saka stocks. Sa halip ay humanap na ng paraan upang palaguin ang kayamanan gamit ang mga alternatibong investments habang mataas pa ang kanilang halaga. Ayon sa kanya, ang bagong henerasyon ay may kakayahang unawain ang mga teknolohiya tulad ng cryptocurrency. Kaya sila dapat ang manguna sa pag-aksyon bago maging huli ang lahat. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, para sa mga Pinoy na nakikilahok sa cryptocurrency, ang babala po rito ni Ginoong Kiyosaki ay maaring magbigay ng malinaw na direksyon sa kung paano po nila dapat i-manage ang kanilang portfolio.
Ang Pilipinas po ay kasalukuyang nasa unahan ng pag-adapt ng blockchain technology. Kaya't maraming oportunidad para sa mga Pinoy na makilahok sa pagyabong ng crypto market. Gayunpaman ay mahalaga rin ang maingat na pag-manage ng ating investments. Bagamat positibo po ang pananaw ni Ginoong Kiyosaki sa Bitcoin, hindi po maitatanggi na volatile ang crypto market. Ang sinumang nais mag-invest kay Bitcoin ay dapat na may sapat na kaalaman, disiplinadong risk management at malinaw na layunin sa kanilang financial journey. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabila ng pagiging controversial na opinyon ni Ginoong Robert Kiyosaki, hindi po maikakaila na ang kanyang mga payo ay may laman at relevance sa kasalukuyang panahon. Ang cryptocurrency, lalo na si Bitcoin, ay nagbibigay po ito ng alternatibong paraan upang mapanatili ang yaman sa gitna ng lumalalang economic uncertainties. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang anumang investment ay may kaakibat na risk. Bilang isang crypto investor o trader, kinakailangan pong gumawa ng malalim na research at huwag umasa lamang sa hype o opinyon ng mga eksperto. Tandaan na ang tagumpay sa anumang investment ay nakasalalay po ito sa tamang kaalaman, maingat na pagdidesisyon at disiplinado sa pagpapatupad ng plano. At sa kabuuan ay ang pahayag po ni Ginoong Robert Kiyosaki ay nagsisilbing paalala na ang ekonomiya ay hindi laging stable. Kaya naman, mahalaga ang pagiging proactive sa paghahanda para sa anumang pagbabago. Para sa mga Pinoy, ito ang tamang panahon upang pag-isipan ang diversification at pag-aralan po ang potensyal ni Bitcoin bilang bahagi ng ating financial strategy. Sa uli, ang pagiging handa ang susi sa pagharap sa anumang hamon ng ekonomiya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.